Nagsisimula ang kwento sa isang dalawang palapag na bahay. Iyan ang bahay ng pamilya ni Bode. Unang pagkakataon na makita ang napakalaking bahay na iyon. Sabik na sabik si Bode na libutin ang paligid, pero ang lakad na ito ay hindi nauwi sa maganda. Nakatuklas si Bode ng isang balong tuyo sa isang maliit na bahay sa gubat. Pagkatapos, agad niyang kinuha ang kamera at umakyat sa bunganga ng balon. Kumuha siya ng litrato, pero ang bagong print ay nahulog na sa ilalim ng balon. Labis na nainis si Bode at wala na siyang nagawa kundi ipagkibit-balikat. Hindi niya inasahan ang kakaibang nangyari nang lumingon siya. Nakita niyang ang litrato ay nasa ibabaw na ng balon sa paraang napakaiba. Naging sanhi ito ng matinding kuryosidad ni Bode, kaya sumigaw siya pababa sa balon. Hindi nagtagal, isang boses ng babae ang umalingaw-ngaw mula sa ibaba. Sinabi niya kay Bode na may ilang mahiwagang susi sa loob ng bahay. Kapag nahanap lang daw niya ang mga iyon, magagawa niya ang kahit anong bagay. Sana all. Labis na na-excite si Bode sa balita. Hindi na siya nag-isip pa at tumakbo agad para hanapin si Kinsey. Pero hindi raw libre si Kinsey para makipaglokohan sa batang paslit. Wala nang ibang paraan si Bode kundi maghanap mag-isa. Niyuko niya ang ulo at napansin ang isang pulse Ares sa mesa na may kakaibang tunog. Maingat na tiningnan ni Bode ang pulse Ares. Tulad ng hinala niya, may nakita siyang maliit na susi doon. Sinunod ni Bode ang sabi ni Dodge, hinawakan ang susi at humiling ng isang bagay. Gusto kong kumain ng ice cream. Sabay ipinasok ni Bode ang susi sa pinto at marahan itong ikinawit. Pagbukas ng pinto, napagtanto ni Bode na nasa tindahan na talaga siya ng ice cream. Mas mabilis pa ito kaysa magmaneho. Talagang namangha si Bode. Pumili siya ng cone na may paborito niyang flavor at bumalik sa bahay. Mula noon, nahumaling si Bode doon at lalo siyang naging mapagmasid sa mga ingay sa paligid. Nakakita na naman si Bode ng isa pang susi sa bakod. Pinuntahan ni Bode si Dodge sa ilalim ng balon at sinabi rito na nahanap na niya ang susi. Sinabi ng babae kay Bode na iyon ay susi ng salamin. Maaari raw nitong ipakita sa kanya ang sino mang gusto niyang makilala. Pero ang ekspresyon ni Dodge ay malinaw na nagsasabing hindi ito simpleng usapan. Umuwi na ako, gusto kong makita si Itay, sabi niya habang nakatingin sa salamin at humihiling ng isang bagay. Sa sandaling inalis niya ang susi sa salamin, lumitaw ang isang butas para sa susi. Ipinasok ni Bode ang susi at ikinawit ito, at sa isang iglap ay tuluyan siyang nawala. Ang sarili niyang anyo sa salamin ay ngumiti ng nakakakilabot, pagkatapos ay kumaway ito at tinawag siyang pumasok sa loob ng salamin. Inilapit niya ng maingat ang kamay para subukan, at talagang ang pwede palang dumaan, kaya medyo natakot si Bode. Eksakto noon, pumasok ang ina ni Bode, at pinakiusapan siya ni Bode na lumapit at tumingin sa salamin. At nangyari nga, ang ina niya sa salamin ay ngumiti rin at kumaway sa kanya. Agad na parang nawala sa sarili si Mama at hindi nakinig sa babala ni Bode, tuloy-tuloy siyang pumasok sa salamin. Ang daigdig sa likod ng salamin ay napakaiba, para itong mundong gumagaya sa lahat. Dahil dito, hindi na matukoy ni Mama ang totoo sa hindi. Iniunat niya ang kamay at hinipo ang sarili niyang nasa harap, at biglang nagkabasag-basag ang mundong salamin. Nabihag siya sa loob, at narinig ni Bode ang paghingi ng saklolo ng kanyang ina. Mabilis siyang lumabas para humingi ng tulong, at tumakbo siya sa balong tuyo para humanap ng paraan para iligtas ang kanyang ina. Pero hindi niya inasahan na naroon na pala si Dodge sa itaas ng balon. Sinabi nito kay Bode na kung gusto niyang mailigtas ang kanyang ina, kailangan niyang ibigay ang susi ng paglipat. Noong una, inosenteng ibinigay ni Bode ang susi sa kanyang kamay nang walang duda. Pagkatapos, sinabi ni Dodge na ang susi ng salamin ay isa palang kulungan. Kapag may pumasok doon, hindi na raw ito makakalabas kailanman, sa kanya ikinumpas ang susi para buksan ang pinto. Diretsyong dinala siya sa ibang lugar, at paghabol ni Bode, ang nasa loob ng pinto ay isa lamang karaniwang aparador. Wala nang ibang magagawa, humingi si Bode ng tulong sa kanyang kapatid. Ang eksenang ito ay nagulat sa lahat ng nakaharap sa salamin, at maging si Tyler ay hindi makapaniwala. Itinali ni Tyler ang lubid sa baywang ni Bode, at hawak ni Kinsey ang kabilang dulo bilang panangga sakaling mapahamak si Tyler. Pumasok si Tyler sa loob, at nakita niyang papalapit sa kanya ang kanyang ina. Pero nang iniunat ni Tyler ang kamay para abutin ang kanyang ina, ang napahawakan lang niya ay ang salamin. Biglang nabasag ang daigdig ng salamin, na para bang gusto siyang ikulong doon. Sa gitna ng panganib, ipinikit ni Tyler ang mga mata, huminga ng malalim, at nanatiling kalmado. Umasa siya sa tunog hanggang sa tuluyan niyang mahanap ang kanyang ina. Pagkatapos, sa tulong ng paghila sa lubid mula sa labas, matagumpay nilang nailabas si Mama. Kahit panandalian lamang siyang nakalabas. Muling nakalimutan ni Lila ang nangyari para maiwasan ang panibagong aksidente. Naiwan kay Tyler ang susi, pero agad na umalis na rin ang kanyang kapatid. Muling hinanap ni Bode ang susi, at gaya ng inaasahan, nakarinig na naman siya ng kakaibang tunog. Kinuha ni Bode ang susi na hugis ulo ng tao mula sa vacuum cleaner. Mabilis na sinubukan ni Bode ang gamit ng susi na iyon, pero wala ni isang pinto ang nabubuksan ng susi na iyon.
Nagduda si Bode at nagtungo sa tindahan ng mga susi. Hindi pa kailanman nakakita ang may-ari ng ganoong susi. Pero nang talikuran niya ito, napansin ni Bode na may lumitaw na butas ng susi sa likod ng kanyang leeg. Sige na, gamitin mo ang bagong susi na nahanap mo para mahiwalay ang kaluluwa sa katawan. Pagkalingon mo nakita mo ang isang kahon na may pangalan mo sa loob ng bahay. Sumunod ka na, buksan mo ang kahon. Sa labas, sina Tyler at Kinsey, napansin nila ang kakaibang kilos mo. Pagpasok pa lang namin, nakakita na kami ng dalawang kapatid. Sobrang nagulat sila pareho. Sabay silang pumasok sa kahon kasama si Bode. Dito pala ay isang espasyo kung saan nagpapakita ang mga alaala ng tatay niyong pumanaw na. Nagmamadaling lumapit si Kinsey. Gusto niyang tawagin ang tatay niya, pero biglang tumagos ang kamay niya sa katawan nito. Sabi ni Bode kay Kinsey, ang lugar na ito ay ang sariling alaala niya. Nalaman nila na ang pangatlong susi ay ang susi ng kaisipan. Ayon sa alamat, kapag itinutok mo ito sa leeg ng isang tao, makikita mo ang lahat ng pinagdaanan nito. Nagbalik sila sa totoong mundo. Sinabi ni Bode sa mga kapatid niya ang tungkol sa babae sa balon. Nahulaan nila na ang mga susing ito ay maaaring konektado sa pagkamatay ng kanilang ama. Para maiwasan ang anumang hindi inaasahan, kinuha at itinago ni Tyler ang susi. Lumabas si Dodge sa isang restaurant. Umorder si Dodge ng bahagi ng cake, na kinain niya naman ng malakas. Pagkatapos kumain, hindi siya nagbayad. Kinuha niya ang susi at umalis. Binuksan niya ang pinto ng banyo at sa kabila nito ay isang tindahan ng damit. Pumasok siya at nagbihis ng mga damit na gusto niya. At gamit ang susi, binuksan niya ang isa pang pinto. Ngayon, si Dodge ay nagpunta diretso sa isang jewelry store. Nakakita siya ng mga paboritong alahas at binasag ang protective glass. Kinuha niya ang isang kwintas at itinulak ang pinto, nagpunta sa ibang lugar. Habang hinahabol siya ng mga gwardya, nasabi niya sa sarili, sino ako? Nasaan ako? Pagkatapos, si Dodge ay dumating sa isang bar. Simulan ng kanyang nakakagulat na paglalakbay. Ang mga susunod na pangyayari ay hindi na natin kailangan isama. Tapos na ang kanyang misyon. Si Dodge ay nagpunta sa kwarto ni Bode, gustong kunin ang iba pang mga susi, pero lahat ng susi ay nakuha na ni Tyler. Dahil dito, nagalit si Dodge. Utos niya kay Bode, hanapin agad ang iba pang mga susi. Tila ang mga susing ito ay napakahalaga para sa kanya. Nang mag-abi, si Bode ay kumakain at nakarinig ng kakaibang tunog. Sinundan ng bata ang tunog papunta sa isang painting. At nakakita ulit siya ng susi sa painting. Bumaba si Bode para piliing kuhanin ang susi, pero tanging kaluluwa lang ang makakalabas. Ang katawan ay bumagsak sa lupa, pero si Bode ay hindi natatakot. Nakita niya ang sariling nagiging multo at napangiti si Bode. Maya-maya lang, muli na namang narinig ni Bode ang tawag ng susi. Bigla na lang nakakita si Bode ng susi sa loob ng painting. Hawak ni Bode ang susi sa kanyang kamay at tiningnan ito maigi. Ang hugis nito nakita niya na ito ay may hugis ulo ng uluhan. Dahil dito, nagtaka si Bode. Anong mahika kaya ang taglay ng susing ito? Dinala ni Bode ang susi papunta sa isang pintuan at tiningnan ang mga detalye nito ng maigi. Pagkatapos, isinaksak niya ang susi sa pinto at nabuksan ito. Ito lang pala ang, hindi alam ni Bode na ang susi na ito ay ang mismong susi, pangkaluluwa. Kapag ginamit ito, dadaan sa pintuan ng kamatayan. Pagkatapos, ang kaluluwa ay lalabas sa katawan, ang katawan ay maiiwang sa kabilang pintuan. Tuwa si Bode. Nararamdaman niya ang kapangyarihan na dala ng Soul Key. Lumilipad si Bode sa kagubatan at aksidenteng napadpad sa isang kuweba. Nakita niya ang isang babae na pumasok sa loob. Palihim na sumunod si Bode. Nakita niya na sumisigaw ang babae ng isang pangalan, pero walang sumasagot. Malungkot na nakatingin ang babae. Dahil dito, nagduda si Bode. Naisip niya, marahil ay dapat niyang balikan ang kasaysayan ng investigasyon ng pulisya. Nakita ni Tyler si Bode na nakahiga sa lupa. Tinawag niya ito pero walang sumasagot, kaya natakot siya. Habang dinadala ni Tyler si Bode sa ambulansya, tanong niya, ano ang nangyari? Sinabi ni Bode kay Tyler ang tungkol sa Soul Key. Tulad ng inaasahan, kinuha ulit ni Tyler ang susi. Pagkatapos, sinimulan ni Bode na tuklasin ang kasaysayan ng bahay. Nalaman niya na ang bahay ay ang pinakamalaking target noong World War II. Ngunit habang nagbabasa siya, bigla siyang nataranta. Akala niya makakatakas siya. Nagulat si Bode, kaya naitapon niya ang libro. Pinuntahan niya ang kanyang mga kapatid para ipaliwanag ang nangyayari, pero hindi sila naniwala kay Tyler. Biglang nagsara ang lahat ng pinto sa bahay. May kapangyarihan na hindi nila kilala ang may gawa. Ang mga ilaw sa kisame ay biglang pumutok. Agad na natakot ang lahat at tumakbo. Dahil maliit pa si Bode, naiwan siya sa likuran. Biglang lumitaw ang babae at hinuli si Bode. Dinala si Bode sa gitna ng isang bilog ng apoy. Si Dodge ay nasa harap niya. Inilabas ni Bode ang susi. Kahit mukhang galit ang babae, hindi ito umatake. Dahil dito, nakakita si Bode ng bahagyang pag-asa.
Alam ni Bode na hindi makukuha ni Dodge ang susi, maliban na lang kung ibigay mismo ng may-ari ang susi. Akala ko talaga matalino ka, yun pala mas matalino ako kesa sayo. Hintayin na lang natin kung lalabas ba si Dodge mula sa mga apoy. Kunin ang susi ng paglipat at umalis ka na riyan. Nang umikot siya sa apoy, mabilis din siyang naglaho, pero hindi umatras si Dot. Dumating siya sa kulungan para kunin ang susi ng apoy at magpalaya ng isang tao. Ang lalaking si Gabe, siya ang pumatay sa ama ni Boss. Ito na yata ang pinakamatinding pagtakas sa kulungan na nakita ko. Kinuha ni Gabe ang isang kakaibang anyong susi. Bahagya niya itong idiniit sa pintuan ng kulungan at aba, biglang nakausad. Ang buong bakal na pinto ay nasunog at nabutas ng malaki. Itinulak ni Gabe ang pinto at pumasok sa pasilyo, sa kanya iginuhit ang susi sa gilid ng pader. Ang bahaging nadaanan ay biglang nagliyab ng matindi. Na-trigger ng apoy ang alarmang sunog sa kulungan ng FBI, narinig ng mga gwardya ang ingay at nagsipagtakbo pero huli na ang lahat. Itinuhog ni Gabriel ang susi sa katawan ng lalaking iyon at nilamon siya ng apoy. Pagkatapos ay pinulot ni Gabriel ang baril na nalaglag sa sahig, pinaputok ito, at agad na nakalabas ng kulungan. Kailangang tuparin ni Gabe ang misyong ibinigay sa kanya, at iyon ay nakawin ang mga susi mula sa pamilya ni Boss. Samantala, hindi alam ng pamilya ni Boss na muli silang nakatagpo ng isang susi. May nota itong simbolo ng musika. Ito ang pinakagamitin kong susi sa buong palabas. Naalala agad ni Boss na may kahon ng musika sa estante ng mga aklat. Kinuha ni Taylor ang kahon ng musika, itinuro niya ang susi sa butas, at binuksan ang kahon. Pero walang nangyari bukod sa pagtunog ng musika. Naku po, mukhang sira na yata iyan. Nang makita iyon ni Taylor, iminungkahi niyang itabi ni Casey ang susi ng musika. Tapos ibigay na lang kay Boss ang susi ng salamin at ang susi ng kaluluwa. At siya na muna ang mag-ingat sa susi ng alaala. Sabi ni Taylor, huwag basta-basta gamitin ang mga susi. Pero hindi iyon nagustuhan ni Kinsey, kaya sinabihan niya si Taylor na tumahimik. At ang resulta, talagang natahimik si Taylor, kahit daliri ay di mailabas ang salita. Doon, parang may naintindihan si Kinsey. Sumulyap siya sa kahon ng musika at saka kinausap si Taylor. Sinampal niya ang sarili, at doon napatunayan ni Kinsey ang hinala niya. Kayang utusan ng susi na ito ang ibang tao, at tanging ang taong nagbubukas lang ang may kakayahang gawin iyon. Kinabukasan, dinala niya ang kahon ng musika sa paaralan. Balak niyang gantiin lahat ng mga kaklaseng lagi siyang inaapi. Binuksan ni Kinsey ang kahon ng musika at sinabi sa kanya na lumuhad sa lupa. Ang resulta, ang kaklase niyang babae ay agad na gumapang sa sahig. Nagulat din ang kaibigan ni Casey, binuksan niya ang kahon at nagutos din siya. Ang resulta, ang babae ay agad na gumapang sa ibabaw ng mesa at nagsimulang gumawa ng mga kakaibang galaw doon. Pag-uwi, nalaman ni Taylor ang nangyari sa paaralan. Sinisi niya ang kapatid niyang babae dahil ibinunyag nito ang sikreto ng pamilya. Pero hindi iyon pinansin ni Casey, dahil may narinig silang kakaibang tunog sa tabi ng tainga nila. Sinundan nila ang ingay papunta sa libingan ng pamilya. Doon, nakakita sila ng susi na may maliit na bulaklak, at may natuklasan silang puno na may butas ng susi malapit doon. Ikinabat nila ang susi sa lupa at biglang sumibol ang napakaraming maliliit na bote na kumikinang. Kumuha sila ng isang bote, at sa loob ay may mga larawan ng ama at ng tiyuhin. Dinala ni Kinsey ang isang bote pauwi para ipakita sa tiyuhin. Pero hindi na talaga naaalala ni Dakan ang mga iyon, at bigla pang sumakit ang ulo niya. Nang itabi ni Kinsey ang bote, bumalik sa normal si Dakan at wala na siyang maalala sa nangyari. Hindi alam ni Kinsey na ito pala ang susi ng pagkandado ng alaala. Ayon sa alamat, kaya nitong ikulong ang alaala ng ibang tao. Kinagabihan, nagtungo si Gabe sa bahay ni Boss dala ang baril para alamin kung kaya pa nilang panatilihin ang mga susi. Paano mo nga ba malalaman ang mga tagong lihim ng iba? Kailangan mo lang ang susi ng alaala, ituro ito sa likod ng ulo ng taong iyon. Hindi magtatagal, lilito na ang pintuan ng kanilang alaala. Papasok ka lang doon at makikita mo ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang pagkakaroon ng susi ng alaala ay patunay din na hindi kayang itago ng mga tao sa bahay ni Boss ang lahat. Isang araw, palihim na pumasok si Gaba sa bahay ni Boss at madaling nasupil si Nina. Nang humingi siya ng mga susi, biglang sumulpot si Taylor sa likuran. Itinapat niya ang susi sa leeg ni Gaba, at napako ito sa kinatatayuan. Lumitaw ang kanyang kaluluwa sa hindi kalayuan doon. Gumamit si Taylor ng susi ng alaala para pansamantalang mapigil si Gaba at mawala ang panganib. Pero sa silid, biglang lumitaw ang pintuan ng alaala kay Nina. Dahil sa kuryosidad, hindi niya pinansin ang mga babala at determinado siyang alamin ang lahat. Wala nang ibang nagawa si Taylor kundi bitawan at pigilan si Gaba. Samantala, sinamantala rin ni Mama ang pagkakataon para bunutin ang susi mula sa likod ng kanyang leeg. Pagbalik sa tamang katawan niya, saka naman biglang sumulpot ang panganib kay Gaba. Makikita lang si Dot na pumasok at hinampes sina Taylor at Nina. Pagkatapos, sinaksak niya si Gaba at inagaw ang lahat ng susi mula sa kanya.
Lumalabas na hindi pala mababawi ni Dot ang mga susi mula sa pamilya ni Boss. Kaya inihanda na lang niya si Gaba para tumuloy sa bahay at gumawa ng paraan. Hindi matanggap ni Gabe na ang babaeng lagi niyang pinagkakatiwalaan ay gaganyan sa kanya. Si Gabe ay sugatan sa katawan at kaluluwa, para bang impyerno na nasa lupa. Tanging sa pamamagitan lang ng susi ng paglipat makikita niya ang daan pabalik at mabubuksan ang pintuan ng kanyang puso. Bago tuluyang pumanaw, naalala ni Gabe ang walang kapantay na mga salita ng ina. Ang magagandang babae ang pinakadelikado. Si Boss, at si Taylor at Kinsey, ay bumalik na rin sa normal na buhay. Kahit nawala na ang susi, ang mahalaga ay ligtas ang buong bahay. Hindi lang nila inasahan na ang pagbisita ng isang babae ay sisira sa katahimikan. At nabunyag na rin ang pinagmulan ng buong kwento. Siya mismo ang babaeng nakita ni Boss sa balon. At siya rin ang matalik na kaibigan ng ama nila, kaya ikinwento niya sa kanila ang sariling kasaysayan. At upang ibunyag ang tunay na pagkatao ni Dodge noong siya ay bata pa, sina Boss at ang kanyang mga kaibigan ay minsang pumasok sa isang kuweba. Natuklasan nila ang isang itim na pintong kumikislap ng bughaw na liwanag. Ang susiyan ng pinto ay may simbolong Omega, at buti na lang, nasa kanila rin ni Boss ang susi na iyon. Nang buksan nila ang pinto, may munting liwanag na sumambulat mula sa loob at tumama sa kanila. Ang nobyo ni Erin, nang bumalik na si Lucas, ay tila sinapian ng masamang espiritu. Nagbago ang ugali niya ng sunod-sunod at nakapatay pa ng ilang kaibigan. Para mapigilan si Lucas, kinailangan ni Boss na hampasin siya sa ulo ng isang beses. Pagkatapos, itinapon niya ang bangkay sa dagat at ibinigay ang mga susi sa mga kaibigan para itago. Itinago ni Erin ang susi ng alaala at ang susi ng pagkakakilanlan. Pero kahit nasa gitna na siya ng edad, hindi pa rin malimutan ni Erin ang nobyo niya. Kaya pumunta siya sa balon at ginamit ang susi ng alaala para tawagin pabalik ang nobyo niya. Hindi nila inaasahan na ang muling bumalik ay si Lucas, na sinaniban ng demonyo. Ginamit niya ang susi ng pagkakakilanlan na itinago ni Erin at nag-anyong Dodge. At naghanap siya ng pagkakataong unti-unting makuha ang mga susi, para lamang mabuksan ang pintuan ng kadiliman at palayain ang mga kasapi niya. Sinabi ni Erin na kapag nakuha ang susi ng alaala, pupunta siya sa ampunan para hanapin ang dating kasintahan ni Renan. At sa alaala nito, malalaman nila kung saan itinago ng kanilang ama ang susi na bumubukas sa pintuan ng kadiliman. Kailangan nilang mauna, dahil hindi pwedeng mahuli pa. Nagmadali si Kinsey papunta sa ampunan, pero huli na ang lahat. Alam na ni Lucas kung nasaan ang mga susi. Kinuha niya ang susi ng paglipat at dinaanan si Kinsey. Kung hawak mo ang susi ng alaala at ang susi ng paglipat, ano sa tingin mo ang gagawin mo? Saan mo sa palagay itatago ni Renan ang mga susi? Ito na sigurong susi na gustong-gusto ng lahat. Kapag itinaas mo lang ang susi sa iyong leeg, may lilito na butas ng kandado. Isuksok mo ang susi at ikutin, at pwede kang magbagong anyo kahit sa anong gusto mo. Wala ring sakit sa prosesong iyon. Kailangan mo lang maghintay ng kalmado. Wala pang 2 taon, makukuha mo ang resultang gusto mo. At ang mahalaga, wala itong anumang side effect. Ang susi na ito ay ang susi ng pagkakakilanlan na kayang baguhin ang anyo. Nang bumalik si Lucas sa dati niyang anyo, sinabi niya kay Erin na ang susi ng Omega ay nasa mga gamit ng kanyang ama. Sinabihan niya si Erin na pumunta sa bahay ng ama niya para kunin ang susi. Pero sa pagkakataong iyon, natauhan na si Erin. Alam na niyang si Lucas sa harap niya ay isa palang demonyo. Tahimik na bumalik si Erin sa kwarto, kumuha ng baril, at lumabas sa sala para bumaril. Nagbabasa si Lucas hanggang maubos ang bala bago lamang naglakas loob lumapit si Erin para tingnan. Pero sa oras na ito, totoo ba talaga ito? Lumabas na hindi pala bagay kay Lucas ang muling pagkabuhay. Ginamit pa niya ang anak ni Erin. Pinagbantaan niya itong gawin ang lahat ng iniutos niya. Habang nagliligpit si Taylor ng gamit ng kanyang ama, muli niyang narinig ang tunog ng susi at saka nagkataon. Nahanap ang susi ng Omega. Ayos lang ba ang ganitong plot twist? Noong gabing iyon, pumunta si Erin sa bahay ni Boss para pagplanuhan ang susunod na hakbang. Sinabi niya na sa normal na paraan, hindi mapapatay si Lucas. Ang tanging paraan ay ikulong siya sa balon. Pero ang tanong, paano siya mapapapasok doon? Pagkarinig nito, inilabas ni Boss ang susi na bagong nahanap niya. Ang susi na ito ay ang susi ng korona ng kadiliman. Kapag isinuot ang korona, maaaring lumikha at kontrolin ang mga nilalang ng kadiliman. Ang malalakas na nilalang ng kadiliman na ganoon ay pwedeng pilitin si Lucas pabalik sa balon. Nasa bahay ni Erin ang korona ng kadiliman, kaya agad siyang gumamit ng susi para umuwi at kunin ito. Hindi nila napansin na ang pinakaligtas pala ay itago na lang ang mga susi sa bahay ni Boss. Kagagaling lang ni Erin sa bahay para kunin ang korona ng si Lucas ay napansin sa dilim ng sulok na gaya ng inaasahan, na wala na rin ang susi. Kapag isinuksok ni Lucas ang susi sa korona, mas lalo siyang magiging mahirap pigilan. Kamusta, kadiliman, kaibigan kong matagal ng kasama?
Hindi ka pala takot sa malakas na kalaban. Ang kinatatakutan mo lang ay ang mga kalyadong hanggal sa kahariang mahika. Tanging kabanalan lang ang makapagtatalo sa napakalaking nilalang na iyon. Iunat mo ang dalawang kamay at iligtas mo ang mga anino sa loob mo. Sa lakayin ng bahay ng susi, mahal ko, tumakas ka na. Nagmamadaling isinara ng tatlo sa bahay ni boss ang pintuan gamit ang mesa. Pero kahit saan pa, hindi makakapasok ang kadiliman.